Wellman TV. Bobby Aguilar. Kabanata 26. Ipinakita ni Sylvia Johnson ang kanyang mga ngipin at mga kuko kay Bobby Aguilar na parang sinusubukang takutin siya kasama si Ray Walters. Gayunpaman, halos tumawa ng malakas si Bobby Aguilar, hindi ba nakatayo sa tabi nila si Ray Walters? Medyo natarante rin si Ray Walters. Paanong biglang napunta sa kanya ang usapan? Ano, natatakot? Too late. Nang makitang walang sinasabi si Bobby, naisip ni Sylvia na natakot siya. Natatakot. Hindi mapigil ang mapangiti ni Bobby. Natatakot sa ano? Natakot kay Ray Walters na nagdudulot sa akin ng gulo. Balik tanong ni Bobby. Buong pagmamalaking sinabi ni Sylvia, tama, Bobby, ito ang River City. Ang makapangyarihang pamilyang Taylor ay hindi maaaring umabot dito. Kung gusto mo pang maghanap buhay sa River City, mas mabuting kumilos ka. Hindi pinansin ni Bobby si Sylvia at nilingon si Ray Walters, Mr. Walters, guguluhin mo ba ako? Nagmamadaling umiling si Ray Walters at tumawa, Mr. Aguilar, you must be joking. I came here to ask for your help. I wouldn't dare to make you trouble. Tumingin si Bobby kay Sylvia at ngumisi, narinig mo ba yon? Natigilan si Sylvia. Tumingin siya kay Ray Walters at bumulong, who are you? Who asked you to butt in? Bago pa makapagsalita si Ray, hindi napigil ang magalit ni Alan sa tabi niya, siya si Kuya Ray, Ray Walters. Nang marinig ito, biglang nagbago ang mukha ni Sylvia. Ikaw si Ray Walters. Napalunok ng kaba si Sylvia, tila nahihiya. Malamig na sabi ni Ray Walters, do you think I'm joking with you? Do I need to call Gary Brown over? Mabilis na umiling si Sylvia, no. No need, bro Ray, I was just kidding, sorry, aalis na ako. With that, kinaladkad ni Sylvia si Brenda Johnson at tumakbo. Pagkaalis nila, pansamantalang nagtanong si Ray Walters, Mr. Aguilar, gusto mo bang hawakan ko ang dalawa? Umiling si Bobby at sinabing, kalimutan mo na yon. Hindi ako mapakali na yumuko sa level nila. Nang makita ito, hindi na nagsalita pa si Ray Walters. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, sinabi niya na may awkward na ngiti, Mr. Aguilar, I don't mean to pry, but I think you're sometimes too soft-hearted. To put it nicely, you're indecisive, but to put it franca, it's petty, sana wag mong isipin. Parang may naalala si Ray Walter kay Bobby. Tinitigan niya si Ray Walters at tumango, sige, salamat sa paalala. I'll keep it in mind. Estate ng pamilya Taylor. Si Emily Taylor ay nakaupo sa looban, umiinom ng tsaa kasama si William Richardson. Ito na ang ikatlong araw ni William Richardson sa River City. Emily, mukhang madidismaya ka, napakabuti ng kalusugan ko. Binaluktot ni William Richardson ang kanyang mga paa at mahinang ngumiti. Sumulyap si Emily sa kanya at sinabing, may oras pa, huwag magmadali sa conclusion. Kumunot ang noo ni William at napabuntong hininga. Emily, ang Taylor family of the capital city ay isang top-notch wealthy family nationwide. Hindi ko talaga maisip kung ano ang nakikita mo kay Bobby Aguilar. Minsan ang pagkagusto sa isang tao ay nangyayari sa isang iglap. Walang pakialam na sabi ni Emily. Pagdating kay Bobby, tila sumilay ang liwanag sa mga mata ni Emily, at sumilay ang walang malay na ngiti sa kanyang malamig na mukha. William hummed, Emily, I'm afraid na maling tao ang napili mo. Inimbestigahan ko na ang background niya. Almost 30, walang na-achieve, kung maganda ang lagay namin, ordinaryo siya, pero kung harshly, talo siya. Ngumisi si William. Nanlilisik ang mga mata ni Emily sa kawalan ng kasiyahan. Ibinaba niya ang kanyang tasa at mahinang sinabi, Uncle William, para sa isang taong may mataas na posisyon, dapat kang magkaroon ng kaalaman at mauunawaan. Alam mo ba na sa malawak na Pyro, 70% ng mga tao ay medyo ordinaryo? Ginagawa ba silang talunan? Sa aking mata, hanggat isang tao ay handang yumako ng responsibilidad, kahit isang ordinaryong tao ay nararapat na papuri at pagkilala. Dahil sa sinabi ni Emily, hindi makapagsalita si William. Though it's true, Bobby doesn't match up to you.
Lahat ng kaluwalhatian niya ay nagmumula sa iyo, mula sa pamilya Taylor. Naniniwala ka na kapag umalis ka sa River City, hindi siya makakaligtas sa loob lamang ng 2 araw. Malamig na sabi ni William. Nang marinig ito ni Emily, hindi napigil ang matawa. Sa tingin mo ba ay maaaring magdulot sa kanya ng anumang problema ang isang maliit na lugar tulad ng River City? Nagtaas ng kilay si Emily. William scoffed, talo siya, anong hindi kakayanin? Nag-isip sandali si Emily at sinabing, paano ito, Tio William, tumaya tayo. Sa pinakamarami, sa isang buwan, tiyak na ipakikita mo siya ni Bobby sa isang bagong liwanag. Not to mention a small river city, kahit sa buong Chuzal Province, walang makakapantay sa kanya. Kabanata 27. Humagalpak ng tawa si William Richardson at sinabing, Emily, naniniwala ka ba talaga dyan? Kung sigurado ka na, huwag mo siyang tulungan, at tingnan natin kung ano ang kaya niyang makamit sa kanyang sarili. Ang dahilan kung bakit labis na tinarget ni William Richardson si Bobby Aguilar ay hindi lamang dahil minamaliit siya nito kundi dahil din sa isang personal na dahilan. Iyon ay dahil ang anak ng kanyang matandang kaibigan ay may gusto kay Emily Taylor sa loob ng maraming taon, ngunit palagi itong walang malasakit sa kanya. Ngayong biglang may pakialam si Emily sa isang ordinaryong lalaki, na kahit minsan ay ikinasal, natural na sa kanya ang magalit. Natahimik sandali si Emily Taylor bago siya tumawa at sinabing, Tito William, kung talagang may gustong manakit sa kanya, hindi ako magbibigay ng mukha sa sinuman. Kalmado ang tono ni Emily, ngunit puno ng pananakot na kahulugan. Halatang nakadirekta ito kay William Richardson. Hindi tanga si William Richardson, at naunawaan niya ang ibig sabihin ni Emily. Kaya, agad siyang ngumuso at sinabing, mukhang iniisip mo rin na hindi kalaban ni Bobby Aguilar si Benjamin Hill, kung hindi, bakit hindi ka maglakas loob na magkaroon sila ng patas na paligsahan? Si Benjamin Hill ay anak ng matandang kaibigan ni William Richardson. Nang marinig ito, hindi napigilan ni Emily Taylor na matawa. So Benjamin Hill ang pinag-uusapan mo. I can agree to that. Umiling si Emily Taylor. Natigilan si William Richardson, at nagmamadaling nagtanong, seryoso ka ba? Siyempre. Ngumiti si Emily Taylor. Si Bobby Aguilar ay talagang hindi karapat-dapat na ikumpara sa mga mag-agarang bihis na kabataang lalaki sa capital city, ngunit ang isang Benjamin Hill lamang ay maaaring maging stepping stone. Humajijek si Emily Taylor. Ito ay walang alinlangan na ikinagalit ni William Richardson. Saway niya, so you look down on Benjamin Hill too. Fine, fine, I'd like to see how Bobby Aguilar can compare with Benjamin Hill. Pagkasabi noon, tumalikod na si William Richardson at aalis na sana. Tito William, hindi pa oras. Mag-ingat ka sa iyong kalusugan. Paalala ni Emily Taylor sa kanya. Huminto si William Richardson, nanunuya, I'm very healthy. I won't have Bobby Aguilar worry about me. Matapos iwanan ang mga salitang iyon, sumakay si William Richardson sa kanyang sasakyan at umalis papuntang Chuzal. Babalik ka at magmakaawa sa kanya. Mahinang bulong ni Emily Taylor sa sarili. Sa oras na ito, si Bobby Aguilar ay nakaupo sa bahay, pinag-aaralan ang mga alaala sa kanyang isipan. Ito ang pamana na iniwan ng kanyang ama, isang tunay na kayamanan. Bukod sa pag-asa sa chi at pills, ang ibang paraan ay formation. Napaisip si Bobby Aguilar sa sarili. Sa panahong ito, ang chi sa panahong ito ay lubhang mahirap makuha, lalo na sa lungsod. Magagamit lamang ni Bobby Aguilar ang porma sayon upang tipunin ang lahat ng nakapalibot na chi sa isang lugar. Sa ganitong paraan, magiging mas mabilis ang kanyang cultivation speed. Ngunit para kay Bobby Aguilar na mag-set up ng isang formation ngayon, ito ay tulad ng pag-akyat sa langit. Huminga ng malalim si Bobby Aguilar at bumulong, tatayo ako sa tuktok ng pyramid. Sa buong buhay niya, walang sinuman ang naniwala kay Bobby Aguilar, at walang sinuman ang nagpalakas ng loob sa kanya. Ngayong lubos na naniwala sa kanya si Emily Taylor, hinding-hindi siya bibiguin ni Bobby Aguilar. Sa takip silim. Tumayo si Bobby Aguilar at umalis sa Dragon Rising Community,
patungo sa paanan ng isang bundok. May mga bundok, tubig, at manipis na populasyon dito. Kung ikukumpara sa lungsod, ang Chi dito ay mas siksik. Ito ang lugar. Umupo si Bobby Aguilar sa tabi ng isang maliit na batis. Pagkatapos ay ipinikit niya ang kanyang mga mata at sinimulang higop ang nakapalibot na Chi. Kasabay ng kanyang paghinga, dahan-daang natipon ang nakapalibot na Chi. Ang mga Chi na ito ay umikot kay Bobby Aguilar, na bumubuo ng isang maliit na whirlpool. Kung may dumaan man ay nakakaramdam sila ng pakiramdam ng hangin. Sa kabila, unti-unting umaalis ang sasakyan ni William Richardson sa River City. Gusto kong makita kung anong klaseng alon ang kayang gawin nitong Bobby Aguilar. Galit na sabi ni William Richardson. Pilit nang umiti ang katabi niya at sinabing, Mr. Richardson, totoo na wala si Bobby Aguilar, pero hindi magandang pagpipilian ang masaktan ng pamilya Taylor. Kinaweyan ni William Richardson ang kanyang kamay at sinabing, alam ko kung kailan titigil. Alam na ito ng pamilya Hill ngayon, at naniniwala ako na hindi ako magtatagal bago makarating sa Benjamin Hill sa River City. Mas mahusay si Benjamin Hill kay Bobby Aguilar sa lahat ng aspeto. Naniniwala ako na hindi ako magtatagal ay malalaman ni Bobby Aguilar kung kailan dapat sumuko. Sa opinyon ni William Richardson, walang pagkakataon si Bobby Aguilar na ikumpara kay Benjamin Hill. Habang nag-uusap sila, biglang nakaramdam ng matinding kirot sa kanyang puso si William Richardson. Bagamat maikli ito, hindi niya sinasadyang umubo. Sa palagay ko kailangan kong manigarilyo ng mas maaga sa darating. Si William Richardson ay hindi masyadong nag-iisip tungkol dito, sa pag-aakalang ito ay dahil sa sobrang paninigarilyo niya ay nauulit. Saktong paglabas niya ng sigarilyo ay muling tumama ang kirot sa puso niya. This time, mas malakas pa. Tinakpan ni William Richardson ang kanyang puso at kumunat ang noo, ano? Anong nangyayari? Bago pa man siya makapag-react, bumangga na naman ang matinding sakit. Parang tinutusok ng libu-libong palaso ang puso niya, masakit at makati. Bakas sa mukha ni William Richardson ang sakit. Napahawak sa kanyang puso, nahihirapang sinabi niya, hindi. Hindi ito maganda. Bigla nitong naalala ang mga sinabi ni Bobby Aguilar. Bilis, bumalik ka sa River City. Agad na sigaw ni William Richardson. Kabanata 28. Bagamat si William Richardson ay nag-aatubili na maniwala, ang matinding sakit sa kanyang katawan ay hindi mabata. Ang kotse ay tumakbo sa ospital, ngunit pagkatapos ng masusing pagsusuri ng mga doktor, walang nakitang mga problema. Ang lahat ng mga index ay nagpakita ng normal. Paano? Paano ito posible? Lubhang namutla ang mukha ni William Richardson, at dahil sa sakit ay pinawisan siya ng malamig. Muli nitong ipinaalala sa kanya si Bobby Aguilar. Drive, pumunta sa estate ng pamilya Taylor. Bagamat ayaw maniwala ni William Richardson, ang sakit sa kanyang katawan ay nag-iwan sa kanya ng oras upang mag-isip. Kaya't mabilis na pumunta ang kotse sa estate ng pamilya Taylor. Ang ari-arian ng pamilya Taylor. Si Emily Taylor ay nakaupo rito, humihigop ng tsaa at ninanamnam ang simoy ng gabi. Miss, sa tingin mo ba nararapat na makipaghiwalay kay Mr. Richardson para lang kay Bobby Aguilar? Hindi maiwasan ng sekretarya na paalalahanan siya. Sumulyap si Emily Taylor sa kanya at ngumiti, bakit hindi nararapat? Ang nawala sa kanya, hindi ako. Napabuntong hininga ang sekretarya, kahit na protektahan mo si Bobby Aguilar, lalo lang siyang masusuklam ni Mr. Richardson, at maaaring magdulot pa sa kanya ng problema. Paano lalago ang isang tao nang hindi nararanasan ng hirap? Nakangiting sabi ni Emily Taylor. At saka, babalik si Richardson. Tumingin si Emily Taylor sa direksyon ng pinto, mahinahong nagsasalita. Habang bumagsak ang kanyang mga salita, nagmamadaling pumasok ang sasakyan ni William Richardson. Bumalik na siya. Napaawang ang bibig ni Emily Taylor sa isang confident na ngiti. Ibinaba niya ang kanyang tasa ng tsaa at pinuntahan siya. Mr. Richardson, bakit ang aga mong bumalik? Nakangiting tanong ni Emily Taylor. Sa kanyang kamay sa kanyang dibdib, masakit na sinabi ni William Richardson, Emily, dali.
Dalhin mo si Bobby Aguilar sa akin, dali. Si Emily Taylor, hindi nagmamadali, ay nagsabi na may matamis ng ngiti, Mr. Richardson, angkop ba para sa iyo, na humihingi ng tulong, na hilingin sa kanya na pumunta sa iyo. Nag-iba ang ekspresyon ni William Richardson. Alam niyang sinasadya ni Emily Taylor na ipakita sa kanya ang kanyang awtoridad. Ngunit ngayon ay walang ibang paraan. Masakit lang ang nasabi ni William Richardson, naniniwala ako sa sinabi niya ngayon. Pwede mo ba akong dalhin para makita siya? Anong pahayag ng tagalabas? Walang bakas ng pagkabalisa sa mukha ni Emily Taylor. Bilasan mo, sabi ni William Richardson sa sakit. Hindi ko na talaga kaya. Nais lamang ni Emily Taylor na turuan ng leksyon si William Richardson, na huwag hayaan siyang magdusa ng tunay na pinsala. Kaya agad niya itong dinala sa tahanan ni Bobby Aguilar sa Dragon Rising Community. Pagdating nila sa bahay ni Bobby ay hinanap nila ito ngunit hindi nila makita. Nasaan na siya? Nag-aalalang tanong ni William Richardson. Umiling si Emily Taylor, hindi ko rin alam, tawagan ko siya. Habang nagsasalita siya, kinuha ni Emily Taylor ang kanyang telepono at tinawagan si Bobby Aguilar. Sa kasamaang palad, nakapatay ang phone ni Bobby. Ito ay naka-off. Walang magawang sabi ni Emily Taylor. Sobrang pangit ng mukha ni William Richardson. Halos himatayin na siya sa sakit. Bilis, hanapin mo siya dali. Galit na sigaw ni William Richardson. Oo, Mr. Richardson. Nagmamadaling lumabas ang mga tauhan ni Richardson. Gayunpaman, hinanap nila ang buong River City ngunit hindi nila mahanap ang kinaroroonan ni Bobby. Ito ay ginawa William Richardson lubos na desperado. Sinabi niya sa sakit, ano ang maaari nating gawin ngayon? Lalong nagalit ang mga tauhan niya, siguradong sinasadya ni Bobby Aguilar to, what an asshole. Sumulyap si Emily Taylor sa kanya at nginisyon, hindi mo siya pinaniwalaan noong una, at gusto mo pa rin siyang maghintay sa iyo sa bahay. Ay! Natigilan ang mga tauhan ni Richardson. Sa buong gabi, hindi bumalik si Bobby Aguilar. At sa gabing iyon, si William Richardson ay nahimatay sa sakit ng 3 beses. At ang sakit ay patuloy na tumitindi. Hanggang sa madaling araw nang tuluyang idilat ni Bobby Aguilar ang kanyang mga mata. Masyadong maliit ang chi. Kumunot ang noo ni Bobby Aguilar. Naabsorb na niya ang halos lahat ng chi sa paligid, ngunit hindi pa rin niya naabot ang third layer chi refining stage. Ang paglilinaw sa hinaharap ay malamang na magiging mas at mas mahirap. Hindi napigilan ni Bobby Aguilar na mapabuntong hininga. Naghilamos lang siya at umuwi na. Pagdating niya sa bahay, 8 na. Tiningnan ni Bobby Aguilar ang mga bisita sa kanyang bahay, na medyo nagulat. Miss Taylor, Mr. Richardson, anong ginagawa mo dito? Nagtatakang tanong ni Bobby Aguilar. Bago pa makapagsalita si Emily Taylor, umungol ang isa sa mga tauhan ni Richardson, saan ka nagpunta? Alam mo bang buong gabi ka naming hinihintay? Kumunot ang noo ni Bobby Aguilar, na parang hindi nasisiyahan. Lumabas ako para asikasuhin ang kanilang negosyo. Walang emosyong sagot ni Bobby Aguilar. Anong uri ng negosyo ang maaari mong magkaroon? Kinagat ng lalaki ang kanyang ngipin. Nang marinig ito, medyo nadagdagan ang galit ni Bobby. Kung hindi dahil kay Emily, hindi kita bibitawan. Halika at gamutin mo agad ang sakit ko. Pinandilatan siya ni William Richardson at galit na sabi. Malamig na sumulyap sa kanya si Bobby Aguilar at sinabing, really? To be honest, I only call you Uncle Richardson, because of Emily. Otherwise, you're nothing in my eyes. Your identity and status have nothing to do with me. Tungkol sa pagpapagamot sa iyong karamdaman, pagod na ako ngayon at ayoko nang pagsilbihan ka. Umalis ka kaagad sa aking tahanan. Malamig na sabi ni Bobby Aguilar. Kabanata 29. Maging si Emily Taylor ay napatingin kay Bobby Aguilar na nagtataka. Sa kanyang impresyon, si Bobby Aguilar ay halos 1 taong walang init ng ulo. Gayunpaman, hindi nagtagal ay nagsimulang tumawa si Emily Taylor, dahil tila nasiyahan siya sa reaksyon ni Bobby Aguilar. Anak, anong sabi mo? Biglang nagalit si Tito William Richardson. Lumapit ang kanyang mga tauhan at pinagalitan,
kilala mo ba kung sino si Mr. Richardson? How dare you talk to him like this? Malamig na tiningnan sila ni Bobby Aguilar, at sinabing, tulad ng sinabi ko, ang kanyang pagkakakilanlan at katayuan ay walang kinalaman sa akin. I originally wanted to save him out of kindness, but your attitude disgusts me. Ngayon, sinasabi ko sa'yo, hindi na kita pinaglilangkuran, magwala ka. Nang marinig ito, nagalit ang isa sa mga tauhan ni Richardson, humakbang pasulong, at malamig na sinabing, gamutin mo kaagad si Mr. Richardson, o papatayin kita. Talaga. Sigaw ni Bobby Aguilar, nagkusa na itaas ang kanyang kamay, sinampal siya sa mukha. Ang sampal na ito ay nagpalipad sa kanya, at lumipad pa ang isang molar mula sa kanyang bibig. Ikaw. Tinitigan niya si Bobby Aguilar, na parang galit na leon. Bumalik ka at magsanay pa bago ka maglabas ng kalokohan. Malamig na sabi ni Bobby Aguilar. Pagkatapos noon, tumalikod at umalis si Bobby Aguilar, diretsyong naglakad pabalik sa silid. Ang pinto, tunog ng ito ay sarado. Ang eksena ay kasing tahimik ng kamatayan, at ang mukha ni Uncle William Richardson ay puno ng galit. Ngunit ang kanyang pisikal na kakulangan sa ginhawa ay napilitang iuko ang kanyang ulo. Emily, nakita mo ba? Ganito ba dapat ang pakikitungo ng isang tao sa mga nakakatanda? Huminga ng malalim si Tito Richardson at nagtanong. Nakangiting sagot ni Emily Taylor, Tito Richardson, ikaw na ang humihingi ng tulong ngayon, kaya hindi tama na ituring mo ang iyong sarili kaysa sa iba. Hindi ako makikialam sa mga bagay mo. Nagpatuloy si Emily Taylor nang walang pakialam. Pagkatapos, sumakay si Emily Taylor sa kotse at umalis sa lugar. Sobrang pangit ng mukha ni Tito Richardson, napahawak sa dibdib sa sakit. Samantala, si Bobby Aguilar ay abala sa kanyang sariling mga gawain sa kanyang silid, walang pakialam kay Uncle Richardson. Lumipas ang oras bawat segundo at sa isang kisap mata, isang oras na ang lumipas. Sa wakas, hindi na nakatiis si Tio Richardson. Nahihirapan siyang naglakad, kumatok sa pinto, at masakit na sinabi, Bobby Aguilar, naging bastos ako. Humihingi ako ng paumanhin sa iyo. Walang ingay mula sa kwarto, tanging katahimikan. Masakit na pagpapatuloy ni Uncle Richardson, Bobby Aguilar, please help me. Hindi ko na talaga kaya. Mali ako. Hindi dapat ako naging mayabang. Tulungan mo ako para sa kapakanan ni Emily, ako. Bago pa matapos si Tio Richardson ay bumukas ang pinto. Tumayo si Bobby Aguilar sa pintuan, may hawak na tableta sa kanyang kamay. Take this pill, at natural na gagaling ang sakit mo, inabot sa kanya ni Bobby ang isang black pill. Mabilis na kinuha ni Tio Richardson ang tableta, sinuri ito ng mabuti. Ang hitsura ng tableta ay napakahirap, nakahawig ng mga dumi ng tupa na nakita niya sa mga bukid. Dahil dito, pinaniwalaan ni Uncle Richardson na sadyang ginugulo siya ni Bobby Aguilar. Bobby Aguilar, sigurado ka bang mapapagaling nito ang sakit ko? Nahihirapang tanong ni Tio Richardson. Maniwala ka man o hindi, nasa iyo. Kung hindi ka maniniwala, maaari mo itong itapon. Malamig na sabi ni Bobby Aguilar. Pagkatapos noon ay muli niyang isinara ang pinto at bumalik sa kwarto. Tinitigan ni Uncle Richardson ang tableta. Bagamat may mga pag-aalinlangan siya, wala siyang panahon para pag-isipan ito ng husto ngayon. Kaya't, sa paglunok, inilagay niya ang tableta sa kanyang bibig. Sa sandaling pumasok ang tableta sa kanyang tiyan, naramdaman ni Tio Richardson ang matinding init na dumadaloy sa kanyang katawan. Umikot ang init sa loob ng kanyang katawan, sa wakas ay naipon sa kanyang puso. Biglang unti-unting nawala ang sakit sa puso niya. Sa loob ng ilang minuto, namangha si Tio Richardson nang makitang nawala na ang nakatusok na sakit sa kanyang puso. Hinawakan niya ang kanyang puso, ang kanyang mukha ay puno ng kawalan ng paniniwala, ito ba? Talagang gumaling. Sa pagtingin kay Bobby Aguilar sa silid, hindi maiwasang mamangha si Tio Richardson. Sino ba itong si Bobby Aguilar? Paano siya magkakaroon ng gayong pambihirang kakayahan sa medisina? Hindi kaya totoo lahat ng sinabi ni Emily. Kung wala ng iba, pwede ka nang umalis,
boses ni Bobby Aguilar ang nanggaling sa silid. Ngayon, si Bobby Aguilar ay walang anumang magandang damdamin kay Uncle Richardson. Kung hindi dahil sa kapakanan ni Emily, hindi man lang niya gugustuhing tumulong. Ibinuka ni Uncle Richardson ang kanyang bibig, saka umiling. Mr. Richardson, baka ang discomfort mo ay dulot ng mga daye ng batang ito. Kung hindi, bakit walang mahanap ang ospital, gayunpaman, gumaan kaagad ang pakiramdam mo pagkatapos inumin ang kanyang tableta. Sa sandaling ito, ang isa sa mga tauhan ni Theo Richardson, na tinakpan ang kanyang bibig, ay nanunuya. Kabanata 30. Mula nang tumuntong sa landas ng paglilinang, ang pandinig ni Bobby Aguilar ay bumuti ng ilang beses. Kahit na napakalambot ng pagsasalita nilang dalawa, maririnig pa rin ni Bobby ang bawat salita. Nakatayo siya sa kwarto, malamig na nakatingin kay William Richardson, na parang naghihintay ng sagot niya. Napatingin si William sa direksyon ng kwarto ni Bobby, hindi umiimik. Maya-maya, kinaweyan ni William ang kanyang kamay at sinabing, bumalik ka sa Chozel. Matapos maranasan ang pangyayaring ito, medyo nagbago ang impresyon ni William kay Bobby. Gayunpaman, mayroon din siyang ilang mga hinala. Mr. Richardson, we can't just let this go. Tutulungan ko ba ng palihim si Benjamin Hill? Seryosong sabi ng isa sa mga nasasakupan ni William. Saglit na natahimik si William, at saka nagwagayway ng kamay. Simula ngayon, hindi na ako makikialam sa mga usapin nina Bobby Aguilar at Benjamin Hill. Napabuntong hininga si William. Mr. Richardson, pero, hindi na kailangan ng higit pang mga salita. Kinaweyan ni William ang kanyang kamay, naputol ang kanyang sasabihin. Pagkaalis ni William, sinimulan ni Bobby ang kanyang plano. Sa ngayon, ang pinakamahalagang bagay ay ang kumita ng pera. Hindi niya maaasahan ang lahat kay Emily Taylor. Umupo siya sa silid, nagsimulang magpino ng soul nourishment pills. Ang pill na ito ay simple, ngunit mayroon itong kamangha-manghang epekto sa katawan. Sa panahon ngayon, maraming tao ang nasisira ang kanilang katawan dahil sa indulhensya, lumalabas na malakas sa labas ngunit mahina sa loob. At ang soul nourishment pill ay ang perpektong solusyon upang ayusin ang katawan. Hanggang sa gabi, sa wakas ay natapos na ni Bobby ang pagpino ng mga tabletas. Bukod sa batch na ito ng soul nourishment pills, espesyal na pinino rin ni Bobby ang isang hydrating pill para ibigay kay Emily Taylor. Ang nag-iisang hydrating pill na ito ay tumagal ng 3 oras upang pinuhin si Bobby. Tulad ng para sa mga halamang gamot na ginamit upang pinuhin ang hydrating pill, maingat na pinili ni Bobby ang pinakamahusay mula sa halos itinapon na batch ng mga halamang gamot. Hindi ko pa binigyan ng regalo si Miss Taylor dati. Isaalang-alang ito bilang tanda ng aking pagpapahalaga. Napaisip si Bobby sa sarili. Pumunta siya sa grocery para bumili ng wooden box para ilagay ang hydrating pill. Pagkatapos, ininom ni Bobby ang hydrating pill at pumunta sa estate ng pamilya Taylor. Pagdating niya sa bahay ni Emily, may kausap siya. Nang makita si Bobby, agad na ibinaba ni Emily ang telepono, medyo nagulat, "Bobby, what brings you here?" Mapait na ngumiti si Bobby, "Nandito ako para humingi ng tawad." Humihingi ng tawad. Para saan? Sumili ang pagtataka sa magagandang mata ni Emily. Walang magawang sinabi ni Bobby, "Hindi ko dapat binaliwala ang nararamdaman mo kaninang umaga." Nang marinig iyon, napahagalpak ng tawa si Emily. She rolled her eyes, "You fool, I wouldn't blame you for this. On the contrary, kung hindi ka nagpakita ng kahit anong backbone, I would have been truly disappointed." Talaga? Tanong ni Bobby na may halong pagtataka. Siyempre, napangiti si Emily. "Bobby, sana kayanin mo ang sarili mo, kaysa magpigil at maging matulungin dahil sa pag-aalala sa ibang tao." Seryosong sabi ni Emily. Lalong nalibugan si Bobby kay Emily. Hindi niya alam kung dahil ba sa social circle nila, pero wala pa siyang nakitang babaeng katulad ni Emily. Sige. Madiin na tumango si Bobby. Akmang iinom na niya ang hydrating pill, isang dagandong ng makina ang biglang dumating mula sa labas. Tumingin siya sa labas at nakita niya ang isang Lamborghini na nakaparada sa labas.
Nang huminto ang sasakyan ay lumabas ang isang matangkad na binata na may tininadilaw na buhok. Ang binatang ito ay may taas na 1.8 metro, na may maayos na mga kalamnan at isang maayos na suit, na nagmukhang isang gwapong lalaki mula sa isang serye sa TV. Kung ikukumpara sa kanya, si Bobby ay tila bastos. Ang binatang ito ay walang iba kundi si Benjamin Hill mula sa Choiseul. Pumasok si Benjamin sa bahay at mabilis na lumapit kay Emily. "Miss Taylor, bakit hindi mo sinabi sa akin pagdating mo sa Choiseul?" Masiglang sabi ni Benjamin. "Bakit ko sasabihin sa iyo?" Hindi iniwan ni Emily ang anumang mukha sa kanya. Medyo nahihiya si Benjamin. Umubo siya at sinabing, "Nabalitaan ko na malapit ka na sa isang binata na nagngangalang Bobby Aguilar na papanahon. Na-curious ako kung anong klaseng lalaki ang makakapansin kay Miss Taylor. Ako si Bobby Aguilar." Agad namang humakbang si Bobby. Nagtaas baba ang tingin ni Benjamin kay Bobby, natatawa, "Talaga? Ikaw si Bobby Aguilar?" "Totoo." Walang ekspresyong sabi ni Bobby. Hindi mapigilan ni Benjamin na matawa. Ang pandak at pandak na lalaki na ito ang kanyang kalaban. Bagamat naisip niya, magalang pa ring inabot ni Benjamin ang kanyang kamay at sinabing, "Nice to meet you." Sinulyapan siya ni Bobby at agad na nakipagkamay sa kanya. "Kinagagalak kung makilala ka rin." Walang emosyong sabi ni Bobby. Sa sandaling magkadikit ang kanilang mga kamay, nakaramdam si Bobby ng matinding panggigipit, habang ang ekspresyon ni Benjamin ay naging mapaglaro. Pinaikit ni Bobby ang kanyang mga mata at hindi maiwasang mapangiti. Sa sumunod na segundo, nagbago ang mukha ni Benjamin mula sa mapaglaro, sa gulat, sa galit, at pagkatapos ay sa takot. Pakiramdam ni Benjamin ay parang nasabit ang kanyang kamay sa isang bakal na bisyo, na para bang madudurog ang kanyang mga buto.